Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako si Godfrey Quizon and this is my devotion for today, February 23. And ang topic po natin for this day is magpalit ng relihiyon o magpalit ng Panginoon. Conversion. So, ang scripture po natin ngayon is Luke 5 chapter 27 to 32. So, ito po. Jesus calls Levi and eats with sinners. So, ito po yung pinaka-topic po natin for today. And scripture po natin, babasahin ko. After this, Jesus went out and saw a tax collector by the name of Levi sitting at his tax booth. "Follow me," Jesus said to him, and Levi got up, left everything, and followed him. Then Levi had a great banquet for Jesus at his house, and a large crowd of tax collectors and others were eating with them. But the Pharisees and the teachers of the law, who belonged to their sect, complained to his disciples, "Why do you eat and drink with tax collectors and sinners?" So Jesus answered them, It is not the healthy who need a doctor, but the sick. I have not come to call the righteous, but sinners to repentance." Mahaba po, kasi binasa ko po talaga yung buong 5 verses para po maintindihan po natin talaga yung konteksto ng ating topic po for today. Kasi ang topic po natin ngayon is conversion. So ano nga po ba yung conversion according sa Bible or according sa scripture nating binasa? So conversion daw po is our willing response to the gospel call, in which we sincerely repent of sins and place our trust in Christ for salvation. Kasi ang maraming tao po ngayon and marami pong religious people ang sinasabi na kapag hindi ka umanib sa aming religion ay hindi ka maliligtas, or ito lang yung religion lang namin yung way para ikaw ay mapunta sa langit. So ngayon ay mali po yun, dahil ang ating Panginoong Jesucristo nga ang nagsabi na hindi siya naparito upang pumunta sa hindi siya naparito upang iligtas yung mga matutuwid, kundi pumunta siya dito para tawagin ang mga makasalanan para sila po ay makapag-repent. Kasi kung sa tingin mo na ikaw mismo ay righteous na tao, hindi mo tatanggapin ang ating Panginoon kasi righteous ka. Ibig sabihin, ang Panginoon mo ay yung sarili, hindi mo magagawa ang Panginoon ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga bumaba ang ating Panginoong Jesucristo upang iligtas yung mga sinners. Hindi siya bumaba to be served, but to serve our Lord. So ang pinaka main point dito is conversion po. It is not about religion, but converting yourself as a sinner to a believer of our Lord Jesus Christ. So teaching po natin ngayon is true conversion is not religious, gaya nga po na sinabi ko kanina. It is all about our heart and yung kagustuhan po natin, or yung ano po bang hindi siyang kagustuhan. So basta yun, sorry po. So yung kagustuhan natin sa ating puso na tanggapin yung ating Panginoong Jesucristo as our Lord and Savior, not just manib ka lang ng ibang religion, diba? Ay, dito ka sa amin, maliligtas ka sa amin, diba? Hindi po ganun. True conversion involves repentance and salvation. Ibig sabihin, nag-repent po tayo, hindi po yung worldly repentance, but the godly repentance na nag-sorry po tayo sa ating Panginoon sa kasalanan ng gawa natin, hindi dahil tayo po ay nakita, hindi po dahil tayo ay nakokonsensya, kundi lumalapit po tayo sa ating Panginoon upang patawarin niya po tayo. So true conversion is submission to Jesus Christ. Of course, if hindi natin siya matatawag na conversion kung hindi natin po talaga i-accept kung ano yung ginawa po ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo, di ba? So wag po tayo maniniwala sa mga tao nagsasabi, nagpa-convert ako, naging believer na po talaga ako ni Christ, pero di po natin sa kanila nakikita yung kanilang pag-accept sa ating Panginoon Jesucristo. Hindi ko naman sinasabi na, syempre, of course, may nagbabago pa rin yung mga tao or on process, di ba?
nagko-process pa rin sila sa pagtanggap sa ating Panginoon. Pero wag po tayo yung basta-basta maniniwala na malay nyo, minamanipulate lang tayo and what not, diba? We must see dapat yung mga ginagawa nila, kasi kung inaccept po talaga nila ang ating Panginoon sa Kristo, makikita po sa kanilang galaw yun and mag-reflect po talaga sa kanila. Application is put your faith in Christ's finished work. Ibig sabihin yung salvation, di ba? Kasi bago siya mamatay, sinabi niya, it's finished. Sinabi ng ating Panginoon na tapos na. Ibig sabihin na ligtas na niya po tayo. So, prove your faith through action, not just by words, not just by the, di ba? Not just by the sounds coming out of your mouth. It is through action to show what kind of work, what kind of gift that God has given unto us. So, practice living for Christ as a lifestyle. Hindi lang po yung basta sabi-sabi lang. Dapat po pinapangatawan po natin and nag-reflect po sa atin. So, ako medyo guilty rin po dyan na nasa process pa rin po ako ng truly accepting our Lord and truly repenting and pag-pray niyo po ako. Yan po. Alam ko po na mahirap po na to truly accept our God kung nanggaling po tayo sa lifestyle natin na hindi naniniwala sa Kanya, or alam natin may Diyos pero tayo, lukewarm. Ibig sabihin, alam natin may Diyos pero hindi natin ginagawa yung mga bagay na gusto ng ating Panginoon. So, alam ko may process po yun. Nakaka-relate po ako sa inyo. And I hope na marami po tayo natutunan sa ating devotion for today. Ayun lang po. See you all tomorrow and God bless.